Ang Amerika ay isa sa mga pinaka-progresibong bansa na may pinakamataas na bilang ng mass shooting incidents. Sa katunayan, ayon sa Gun Violence Archive, mayroong mahigit 300 mass shootings sa bansa. Nito lamang taong 2024, kabilang sa mga pinakamalala at hindi malilimutang insidente ay ang Columbine High School o CHS Massacre na naganap sa nasabing paaralan sa Columbine, Colorado noong ika-20 ng Abril 1999. Ang trahedyang ito ay namumukod-tangi marahil dahil sa pagkakalinlang ng parehong mga salarin at ang mga biktimang sangkot. Bilang resulta ng kasuklam-suklam na krimen na ito, ang buhay ng 12 estudyante at isang guro ay kinitil ng 2 batang lalaki, sina Eric Harris at Dylan Klebold, na 18 at 17 taong gulang lamang. I mean, how are you supposed to walk through those halls again after what happened, you know? You up to date on the situation out in Littleton, Colorado, where yesterday 2 students wearing long black trench coats walked into the school and began chaos and mayhem that ended with 15 people dead. 26 years ago, 17-year-old Dylan Klebold and 18-year-old Eric Harris killed 13 people and wounded 23 others in the attack on April 20th. Ikaw ba ay mahilig sa mga true crime stories at iba pang nakakakilabot na mga karanasan? Mag-subscribe lang sa True Crime PH para sa susunod pa nating mga kwento. Simulan na natin ang ating episode for today. Parehong ipinanganak sina Eric Harris at Dylan Klebold noong 1981. April 9 si Eric, samantalang September 11 naman si Dylan. Ipinanganak si Eric sa Wichita, Kansas, at dahil ang kanyang ama ay nasa Air Force, madalas ay palipat-lipat sila ng tirahan ng kanyang pamilya. Habang si Dylan naman ay pinanganak sa Lakewood, Colorado. Taong 1992 nung namalagi na ang pamilyang Harris sa Colorado, kung saan nag-cruise ang landas ng dalawa sa Ken Carrill Middle School bilang magkaklase sa ika-7 baitang. Di nagtagal, unti-unting naging malapit ang dalawa. Sa sobrang pagkalapit nga nila, may ilang sabi-sabi na sila ay nasa isang romantikong relasyon. Ngunit ayon naman sa journal o diary ni Dylan, pakiramdam daw niya ay walang nagmamahal at nakakatanggap sa tunay na siya. Kaya't marahil ay lubos siyang nakadepende kay Eric at sa kanya niya hinahanap-hanap ang pagtanggap. Ang kanilang mga journal ay isa sa mga pinaka-kapaki-pakinabang na ebidensya na ginamit ng mga eksperto upang lubos na maisalaysay ang mga kaganapan sa mga araw bago ang pamamaril at para malaman din ang kanilang personalidad. Nang sa gayon ay maintindihan kung ano nga ba ang nag-udyok sa kanila para gawin ang krimen. Mababasa sa journal na ang pag-atake ni na Eric at Dylan ay hindi siyang biglaang akto. Mahigit 1 taon ang kanilang ginugol upang maingat na pagplanuhan ang massacre. At kapwa nila isinulat ang kanilang mga ideya sa mga journal at video recordings na kalaunan ay nakilala bilang basement tapes. Sa mga tapes na ito, makikita silang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Pinagtatawanan ang kanilang mga magiging biktima at ipinapahayag ang kanilang hangaring higitan ang ibang sikat na mga kriminal at mamamatay tao. Yeah, the government here wants us to take out another one of those radioactive flows to test the campus. Yeah, we've been doing those for the past few months. They get harder and harder every time. I don't know how we're gonna keep doing this stuff. I think we might have to get some more weaponry. Yeah, it's almost like there's a master behind it. After that blast, there's no telling who's behind it. Yeah. A few years ago when that first atomic bomb went off near here, for some reason some of these flows have been just getting pretty radioactive on us, so I gotta go take them out. It's a good thing we ordered those radioactive. Do not even scold that little kid. If you do, I'll rip off your goddamn head. I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun, blow your damn head off. Do you understand? Little worthless piece of crap. No, you gotta fuck that shit. Do not. Layunin nilang pasabugin ang paaralan gamit ang malalaking propane bombs na ilalagay sa cafeteria, na inakala nilang magpapaguho sa gusali at papatay sa daan-daang estudyante. Hindi nila tinitingnan ang kanilang mga sarili bilang simpleng school shooters o mamamari lamang.
kundi mga terorista na gustong magbigay ng pahayag sa maraming tao. Ang pamamaril ay ikalawang bahagi lamang ng kanilang plano dahil inaasahan nilang may mga makakaligtas mula sa pagsabog. Sa katunayan, plano ni Eric at Daylan na gamitin ang massacre bilang unang hakbang patungo sa mas malawak na karahasan. Plano nilang tumakas mula sa eksena at ipagpatuloy ang kanilang pagpatay sa ibang lugar. Sa araw ng krimen, bandang 11:00 ng umaga, naglagay sina Eric at Daylan ng 2 duffel bags sa cafeteria ng CHS. Bawat bag ay naglalaman ng mga propane bombs na itinakda nilang sumabog ng 11:17 a.m. Dahil sa oras na ito, mapupuno ang cafeteria ng mga estudyante na lalabas para sa kanilang lunch break. Walang sino mang saksi ang nakapansin sa paglapag nila ng mga nasabing duffel bags. Sino ba naman ang makakapansin pa nito kung nahalo na ang duffel bags sa pagkarami-raming bag ng ibang mga estudyante? Hindi rin napansin ng mga security staff ng CHS ang paglalagay ng mga bag. Nataon din kasi na nagpapalit o nag-aayos ng security videotape sa cafeteria nung oras na yun. Hindi lamang yun ang ginawang paghahanda ni Eric at Daylan sa araw ng krimen. Nagtanim din sila ng tig-isang backpack na puno ng pipe bombs, aerosol canisters at maliliit na propane bombs sa labas ng paaralan. Ang isa ay isang bakanteng lote, 3 milya mula sa CHS at ang isa naman ay malapit sa fire station. Ang mga bombang ito ay nilagay doon upang iligaw o maging distraction sa mga bombero at emergency personnel mula sa paaralan. Ngunit tanging ang mga pipe bombs at isa sa mga aerosol canisters lamang ang sumabog, na nagdulot ng maliit na sunog na mabilis namang naapula ng mga bombero. Nung bumalik sina Eric at Daylan sa CHS matapos magpalit ng damit, ipinarada ni Eric ang kanyang sasakyan sa parking lot. Ang cafeteria ang kanilang pangunahing target dahil sa malalaking bintana nito, mga pintuan sa ground level, at kalapitan sa senior parking lot. Ang library naman ay nasa itaas ng cafeteria sa ikalawang palapag. Ayon sa isang Brooks Brown na kaklase ni Eric, nakasalubong pa raw niya ito malapit sa parking lot. Dating may away ang dalawa pero sa pagkakataong yun ay sinabihan daw ni Brooks si Eric dahil siya'y lumiban sa isang subject nila, lalo't nagkaroon sila ng pagsusulit. Ngunit ang sinagot lamang daw ni Eric sa kanya, "Brooks, gusto na kita ngayon. Umalis na tayo dito. Umuwi ka na." Hindi man ito naintindihan ni Brooks, lumayo na lang daw ito at lumabas na ng paaralan. Samantala, armado na sina Eric at Daylan. May dala silang iba pang bag na naglalaman ng mga bomba at bala. Nagsuot sila ng trench coat upang maitago ang mga armas. Sa ilalim ng kanilang coat, suot ni Eric ang isang military bandolier o lagayan ng bala na nakasabit sa balikat niya. Sa kanilang suot na t-shirt, mahahalata rin talaga na nais magbigay ng pahayag ang dalawa sapagkat si Eric ay nakaputing t-shirt na may nakasulat na Natural Selection. Habang si Daylan naman ay nakaitim na t-shirt na may nakasulat na Wrath. Habang handang-handa na silang isabuhay ang kanilang mga plano, tulad ng mga bombang kanilang itinanim sa labas ng paaralan, pagpatak ng 11:17 a.m., hindi rin sumabog ang mga bombang inilagay nila sa cafeteria. Kung sumabog ang mga ito gaya ng inaasahan nila, maaaring napatay o malubhang nasugatan ang 488 estudyante na nasa loob ng cafeteria. Nagiba rin sana ang estruktura ng paaralan na maaaring ikaguho ng library sa itaas. Ngunit hindi nila lubos na alintana ang kapalpakan sa kanilang plano. Hindi man sumabog ang mga bomba, malakas pa rin ang mga armas na hawak nila. Kung kaya't dito na nga nagsimula ang kanilang pamamaril ng walang awa. Sina Rachel Scott at Richard Castaldo, parehong 17 taong gulang at payapang nanananghalian sa may damuhan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang panganib na naghihintay sa kanila. Biglang naghagi si Daylan ng pipe bomb patungo sa parking lot. Inakala ni Richard na ito isang simpleng prank o biro lamang. Ngunit nilapitan sila ni Daylan at Eric kung saan binaril ng huli si Rachel ng 4 na beses. Sumunod naman na pinagbabaril ng dalawa si Richard sa may bandang dibdib, braso at tiyan. Hindi ikinasawi ni Richard ang 8 balang tumama sa kanya.
Ngunit sa kasamaang palad ay naging sanhi ito ng kanyang pagkabaldado mula sa dibdib pababa. At dito na nga naitala ang unang casualty sa insidenteng ito, sa katauhan ni Rachel Scott. Matapos ito, natuon ang tingin ni Harris sa may hagdanan kung saan nakita niya ang 3 estudyanteng aktong bababa, sina Daniel Rohrbaugh, Cian Graves at Lance Kirkland. Ayon sa kanila, mangyaring lalabas lang naman sana ang magkakaibigan para manigarilyo, pero bigla silang tinutukan ng baril ni Eric. Inakala rin ng mga bata na paintball gun o laruan lamang ang hawak niya. Dito ay unang natamaan si Daniel at sumunod naman si Lance. Habang naglalakad papunta sa hagdanan, pinaulanan pa ni Eric ng 7 putok ang 5 estudyanteng nakaupo sa damuhan sa tabi ng hagdan. Ang isang estudyante ay tinamaan sa mukha, binti at braso, ngunit nakatakbo at nakatakas. Ang isa naman ay tinamaan sa dibdib, braso at binti. Bumagsak sa lupa at nagkunwaring patay. Samantala ang 3 pang iba ay nakatakas na hindi nasugatan. Sumunod naman si Daylan na naglakad patungo sa cafeteria kung saan naunang binaril ni Eric sina Daniel, Lance at Sean. Ngayon, si Daylan naman ang bumaril kay Daniel gamit ang shotgun. Pagkatapos ay lumapit naman siya kay Lance na nag-aagaw buhay na noon. Mahina pang humingi ng tulong ang bata kay Daylan. Sumagot naman ito at sinabing, "Sige, tutulungan kita." Sabay binaril na rin sa panga gamit pa rin ang shotgun niya. Bagamat malubha ang tama ni Lance, mabuti at nakaligtas pa rin ito. Samantala, si Sean naman ay nakatakbo pa pero nahabol pa rin ng bala, kung kaya't naging paralisado siya mula sa bewang pababa. Gumapang papunta sa pintuan ng cafeteria at doon nawalan ng malay. Ngunit bago pa yon, nalagyan pa niya ng dugo ang kanyang mukha at nakapagkunwaring patay. Naalarma ang lahat ng tao sa cafeteria. Nandoon din ang isang guro na si Dave Sanders na siyang nagsabi sa mga estudyante na magtago sa baba ng mga mesa. Siya rin ang umakay sa mga estudyante palabas ng cafeteria tungo sa mas ligtas na lugar. Sa takot, 2 janitor parawang pumasok na sa loob ng refrigerator para lang makapagtago. At ilang estudyante at guro ay nagsiksikan sa masikip na kusina, habang karamihan ay tumatakas sa kaguluhan. Nanatili ang gurong si Dave sa pagnanais na pakalmahin ang mga estudyante upang maiwasan ng isang stampede. Ngunit sa kasamaang palad, sa isang hagdan papunta sa 2 palapag ng paaralan, 2 beses siyang tinamaan ng mga bala. Habang dumudugo ng malala, nagpatuloy si Dave sa pasilyo sa itaas at sinusubukan niyang gabayan ang mga estudyanteng kanyang iniligtas. Sa Science Room 3, bumagsak si Dave. Ilang estudyante ay hinubad ang kanilang mga damit at itinapal sa kanya habang sinusubukang bigyan siya ng first aid. Ang isa pang guro, si Doug Johnson, ay sumulat ng mensahe sa isang board at ipinaskil ito sa bintana ng classroom upang ipagbigay alam sa mga emergency personnel na kailangan nila ng agarang tulong dahil labis na ang dugong nawawala kay Dave. Sa kasamaang palad, hindi na nahintay ng guro ang mga rescuers at siya'y nalagutan na ng hininga. Umuusok na ang paligid, dinig na ang malakas na wangwang. Bukas na rin ang mga sprinklers sa iba't ibang parte ng paaralan. Tuloy lamang sina Eric at Daylan sa pagpapaputok. Ang ibang bala ay may tinamaan. Minsan pang nagpaputok sila sa direksyon ng mga estudyanteng nasa malapit sa soccer field, ngunit walang tinamaan. Naglilibot, naglalakad sila. Naghahagis ng pipe bomb sa iba't ibang direksyon, kabilang ang bubong ng paaralan. Tuloy lang kahit na iilan lamang sa mga ito ang sumabog. Sa pagkakataong ito, isang guro na nagngangalang Patty Nilsson, kasama ang ilan niyang estudyante na nasa 2 palapag, ang nakapansin na rin sa kaguluhan sa labas. Akala ni Patty ay may gumagawa lamang ng video o isang prank. Ngunit pagbukas ng estudyante niya ng pinto, pinaputukan ni Eric ang mga bintana na siyang nagdulot ng mga sugat kina Patty, galing sa mga sumabog na salamin at shrapnel. Tumakbo silang 2 sa library at binigyan ni Patty ng babala ang mga estudyante sa loob na magtago sa ilalim ng mga mesa at manahimik. Tumawag na rin siya sa 911 at saka nagtago rin. Patuloy pa rin ang paghahasik ng lagim ni na Eric at Daylan na ngayon ay nagtungo na sa 2 palapag ng building. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nagawa lamang ng mga estudyante at guro
ay humanap ng lugar kung saan makakapagtago at marahil ay magdasal na sana'y hindi pasukin ng mga mamamaril. Ngunit hindi pinala dito ang 52 estudyante at 2 guro na tumakbo sa library para magtago sa ilalim ng mga mesa. Dahil dito ang sumunod na target ni na Eric at Daylan. At doon na nga sa library nangyari ang mga pinaka nakakakilabot na pagpatay ng 2. Pagkapasok nila sa library, tila alam na nilang maraming nagtatago doon. Nagtungo sila sa 2 hanay ng mga computers. Nakaupo sa unahan ang mga estudyanteng may kapansanan na si Kyle Velasquez. May kapansanan man, hindi nag-atubiling pinaputukan ni Daylan si Kyle sa bandang ulo at likod na nagdulot ng agaran niyang pagkamatay. Siyang-siya sila habang paulit-ulit na sumisigaw sa bawat pagputok. May tinatagong galit din pala ang 2 sa mga atleta sa CHS na kung tawagin nila ay jocks. Ang kanilang pahayag, kung sino man daw ang nakasuot ng puting sombrero o logo ng mga atleta ay dapat tumayo at kanilang papatayin. Ang pagsusuot ng puting sombrero ay tradisyon sa mga miyembro ng sports team sa CHS. Dala ng matinding takot ay walang tumayo, habang ang ilang atleta naman ay nagtangkang itago ang kanilang mga puting sombrero. Mas nagkagulo pa nga nang mapansin ng 2 ang mga bagong dating na pulis at sila naman ang pinaputukan. Gumanti rin ng putok ang mga pulis. Nang kumalma sa labas, walang takot na pinagpatuloy pa rin ng 2 ang pamamaril. Halos bawat mesa ay pinapuputukan ni na Eric at Daylan. Tinamaan ni Eric ang 14 na taong gulang na si Steven Carnao sa leeg na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay lumipat siya sa katabing mesa, kung saan nasugatan niya naman ang 17 taong gulang na si Casey Rog Seger sa kanang balikat. Dumaan pa ang bala sa kanyang leeg na siyang pumutol sa isang ugat. Nang nagsimula siyang humagulgol sa sakit, marahas na binulyawan at pinatigil pa siya ni Eric. Sa isang mesa rin ay natagpuan ni Eric sina Casey Bernal at Emily Yount. Pinalo ni Eric ng 2 beses ang ibabaw ng mesa habang nakaluhod at ginulat sila. Peekaboo! Ayon ang tilyong sabi niya bago barilin si Bernal sa ulo gamit ang shotgun. Sumunod naman ay pinuntirya ni Daylan ang isa pang mesa kung saan nakita niya sina Isaiah Showells, Matthew Ketchter at Craig Scott. Si Craig Scott ay kapatid ni Rachel Scott, ang unang naging biktima ng pamamaril. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang kapatid ay nakabulagta na sa labas nang wala ng buhay. Si Isaiah Showells naman ay isa sa mga iilang black na estudyante sa CHS. Hinila nila si Showells at saka pinagtawanan habang pinaringgan ng mga mapanghamak na komento tungkol sa kanyang lahi. Parehong nagpaputok ng baril ang 2 sa ilalim ng mesa. Tinamaan ni Eric si Isaiah sa dibdib na siyang ikinamatay nito. Si Valine Schnur naman, 18 taong gulang, kasama ang 3 pang estudyanteng babae ay hindi rin nakaligtas sa baril ni Daylan. Nang magtamo ng tama, napasambit na lang siya ng Diyos ko, na siyang nakakuha pa ng atensyon ni Daylan. Tinanong niya si Valine kung naniniwala ba siya sa Diyos. At nung umoo ang dalaga, komento ni Daylan bakit daw siya naniniwala, bakla raw ang Diyos. Pagkasambit nun, iniwan na rin ni Daylan ang mga babae. Umabot sa 10 tao ang napatay ni na Eric at Daylan sa library habang 12 naman ang sugatan. Matapos nito ay lumabas na ang 2 at nagpunta sa iilang silid-aralan saka bumalik sa cafeteria. Dito ay tinangkapan nilang sindihan at pasabugin ang mga bombang kanilang tinanim. Nasindihan ang gasolina sa bomba na nagdulot ng sunog, subalit naapula rin ng sprinklers. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, tahimik na ang Columbine High School. Wala nang putukan galing kina Eric at Daylan o sa mga pulis. Sa oras na ito, bumalik na ang 2 sa library. Si Eric ay naupo na lamang. Si Daylan naman ay napaluhod. Itinutok ni Eric ang baril sa kanyang bunganga. Si Daylan sa kanyang kaliwang sentido. Makalipas ang ilang minuto, narinig na ang huling 2 putok ng baril sa paaralan. Nang kinitil na ng 2 ang kanilang sariling buhay. Umabot sa kabuuang 188 bala ang pinaputok ng mga salarin sa massacre. Si Eric ay nagpaputok ng halos doble kesa kay Daylan. 12 estudyante ang binawian nila ng buhay. Samantalang 21 naman ang nagtamo ng mga sugat at tama. Ano nga ba ang naging motibasyon ni na Eric at Daylan sa nagawang karumal-dumal na krimen?
Ilang dekada na ang lumipas ngunit hindi pa rin nakakapagbigay ang mga eksperto ng malinaw na dahilan ng akto ng mga salarin. Ayon sa Federal Bureau of Investigation or FBI, may sakit daw sila sa pag-iisip. Si Eric daw ay isang clinical psychopath. Hindi nakakaramdam ng awa o malasakit sa damdamin ng iba. Magaling magmanipula ng ibang tao at hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Samantalang si Dayla naman ay may depresyon. Sabi ni Dwayne Fazelier, ang namahala sa investigasyon ng Columbine, nagpunta raw si Eric sa paaralan upang pumatay at hindi alintana kung siya ay mamamatay. Habang si Dayla naman ay nais mamatay at hindi rin alintana kung may iba pang mamatay. May ilang kwento rin na nagsasabing hinayaan kasi ng administrasyon ng CHS ang pambubuli ng mga atleta sa ibang mag-aaral. At marahil, ang naranasan na pambubuli ni Eric at Daylan ang nagsilab sa kanilang bayolenteng akto. Umano'y madalas daw na tinatawag sina Eric at Daylan na faggots o bakla. Binanggit rin ni Daylan sa basement tapes na matagal na panahon na silang ginawa ng kalokohan. Ayon sa ama ni Daylan, nabanggit daw ni Daylan na mas madalas si Eric ang napagdidiskitahan ng mga bully. Ito ay marahil sa kondisyon ni Eric. Ipinanganak kasi siya na bahagyang paloob ang dibdib, kaya't madalas sa hindi siya nagtatanggal ng t-shirt sa klase, ng gym, sa kadahilanang tutuksuhin siya ng mga kamag-aral. Pinatunayan naman ng ilang mga kaibigan ni Eric at Daylan na totoong nakaranas sila ng pambubuli. Minsan nga raw ay tinapunan pa ang dalawa ng isang tasa ng dumi. Ang ilang kwento rin sinasabing minsan daw ay tinapunan sila ng ketchup habang tinatawag na bakla. Ayon sa ina ni Daylan, yun daw ang pinakamasamang araw sa buhay ng kanyang anak. At ang masakla pa doon, nangyari yon habang nanonood lang ang mga guro. Walang ginawa, kaya't isinuot na lamang nila ang nadumihang damit ng buong araw hanggang pag-uwi. Nakakalungkot isipin na ang isang paaralan kung saan hinuhubog ang katauhan at pinapausbong ang kinabukasan ng kabataan ay siyang naging libingan ng kanilang mga pangarap. Kung alam nating nakaranas din sina Eric at Daylan ng pang-aabuso sa paaralan, hindi ba't sa ilang paraan nababago nito ang kwento at mapapaisip tayo kung sino nga ba ang tunay na may sala? Dahil sa isang banda, sina Eric at Daylan ay biktima lang din pala ng pang-aabuso. Tunay nga na sila ang humila ng gatilyo ng baril. Ngunit sila lang ba talaga ang dapat sisihin?